Narinig mo na ba ang kwento ni Ronald Red? Ang janitor na may 8 milyong dolyar sa kanyang savings nang siya'y pumanaw noong 2014? Oo, tama ang narinig mo. Isang janitor na may 8 milyong dolyar at hindi siya nanalo sa loto o nagmana ng pera. Nag-ipon lang siya ng maayos habang hinahayaan ang pagdami ng pera gamit ang interes. Ang aral dito ay ang iyong asal sa pera ay mas mahalaga kaysa kung gaano ka katalino. Kahit hindi ka nagtapos sa Harvard o hindi nagtatrabaho sa Wall Street, maaari ka pa ring yumaman kung magiging maayos ang iyong mga desisyon. Gaya ng sinabi ni Morgan Housel, ang tagumpay sa pera ay hindi isang agham. Isa itong kasanayan kung saan ang iyong asal ay mas mahalaga kaysa sa iyong kaalaman. Gamitin mo ang susunod na 10 hanggang 15 minuto sa panonood ng video na ito at maaari kang magtagumpay sa pag-invest. Ito ang 5 pinakamahalagang aral mula sa The Psychology of Money ni Morgan Housel. At ito ang Swedish investor na nagdadala ng pinakamahusay na tips at tools para sa pag-abot ng financial freedom sa pamamagitan ng pag-i-invest sa stock market. Unang aral, magbayad ng presyo. Halimbawa, gusto mong bumili ng bagong magarang relo. Pumunta ka sa tindahan para tignan ang mga relo. Gusto mo ng relo na makakapag-impress sa iyong mga kaibigan at sa girlfriend mo. Mayroon kang 2 pagpipilian. Magbayad para sa relo o nakawin ito at tumakbo dahil mabilis kang tumakbo, tama ba? Siguro pipiliin mo pa rin ang unang option kahit gaano ka pa kabilis tumakbo. Kukunin mo ang iyong card at magbabayad ng tama. Ang punto dito ay alam mong may presyo ang pagkakaroon ng relo, may bayad ito. Ganito rin sa pag-i-invest, may presyo rin ito. Sa mga video sa channel na ito, may mga paulit-ulit na aral tungkol sa mataas na kita. Isa na dito ay ang pagkakaroon ng konting stock lang sa portfolio mo. Ang konting stock ay may kasamang pagbabago-bago ng presyo. Ito ang presyo o bayad para magkaroon ng mataas na kita sa stock market sa mahabang panahon. Kung hindi mo kaya ang pagbabago-bago ng presyo, kapag ang halaga ng iyong portfolio ay bumaba ng 20% sa isang linggo, dahil may 2 kumpanya sa iyong portfolio na hindi nakapagbigay ng magandang report, baka hindi mo kayang mag-maximize ng kita. Kung mataas ang kita, mataas din ang presyo. Halimbawa, kung nakita mo ang magandang hinaharap ng Netflix 10 taon na ang nakalipas at nag-invest ka ng malaki sa stock nila, ngayon ay mayaman ka na. Pero kaya mo bang tiisin ang mga pagbabago-bago ng presyo? Maraming beses na bumagsak ang stock nila at magiging mahirap para sa iyo kung hindi mo kayang maghintay at magtiwala sa iyong investment. Pangalawang aral, hindi pa sapat. May isang kakaibang bagay na nangyayari. Bigyan mo ang isang tao ng 2 milyong dolyar na bonus at magiging masaya siya. Pero kapag nalaman niyang ang katabi niyang tao ay may 2 milyong dolyar at isa, magagalit siya. Ang kapitalismo ay mahusay sa 2 bagay. Pagpaparami ng yaman at pagpaparami ng inggit. Ang pagnanais na magtagumpay at mas kumita kaysa sa iba ay nakakapagbigay ng lakas at motibasyon, ngunit maaari din itong magdulot ng inggit. Isang halimbawa, ang isang doktor na kumikita ng 500,000 dolyar taon-taon ay bahagi na ng pinakamayamang 1% sa US. May kakayahan siya bumili ng mga magarang bagay, magbakasyon sa ibang bansa at iba pa. Pero dumating ang oras na nakabili siya ng bahay sa Hamptons at nakatagpo siya ng kapitbahay na mas mayaman pa sa kanya. Ang kapitbahay niyang ito ay kumikita ng 10 milyong dolyar taon-taon bilang CEO ng isang malaking kumpanya. At may kilala siyang tao na mas mayaman pa sa kanya, si Michael Jordan, na mayroong 2 bilyong dolyar. Ang moral ng aral na ito ay kahit anong yaman mo, palaging may mas mayaman pa sa iyo at hindi ito ang dahilan ng iyong kaligayahan. Pangatlong aral, ang pagkabaliw ay nasa mata ng nakakakita. Maraming tao ang gumagawa ng kakaibang bagay sa pera. May mga gumagastos ng malaki sa mga bagay na hindi naman kailangan. Ngunit ang dapat tandaan, ang bawat tao ay may ibang karanasan sa buhay, kaya't iba't iba ang kanilang pananaw. Ang mga bagay na tila baliw sa iyo ay maaaring makatwiran sa iba. Halimbawa, maraming mahihirap na tao sa US ang gumagastos ng malaki sa loto kahit na wala silang ipon para sa mga emergency. Pero mula sa kanilang pananaw, ang pagbili ng lottery ticket ay paraan para mangarap at makuha ang pangarap na hindi nila kayang makuha sa ibang paraan. Kaya't kahit na para sa atin ito ay tila baliw,
para sa kanila ay may kahulugan ito. Ika-4 na aral, Peekaboo. Ang mga pangyayaring gaya ng Great Depression, World War II, at iba pang krisis sa ekonomiya ay mahirap hulaan. Isa itong halimbawa ng Black Swan events, mga pangyayaring hindi inaasahan pero may malaking epekto. Maraming tao ang natatakot sa mga hindi inaasahang pangyayari at dahil dito, maaring mawalan sila ng pera sa mga biglaang pagbagal ng ekonomiya. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay huwag magmadali. Maghanda na lang na maaaring mangyari ang mga hindi inaasahang pangyayari at magplano para rito. Hindi laging makikinabang sa mabilisang aksyon, minsan mas maganda na lang na maghintay at magtiwala sa iyong long-term strategy. Ika-5 aral, ang pagong at ang pusa. Lahat tayo ay pamilyar sa kwento ng pagong at pusa. Ang pusa ay mabilis, pero natutulog ito at hindi nakapag-focus. Ang pagong ay mabagal pero patuloy na naglalakad. Sa dulo, ang pagong ang nanalo. Ito ang mahalagang aral. Kung nais mong magtagumpay sa investing, kailangan ng pasensya. Ang mga mabilis na kita ay pwedeng magdulot ng pagod at pagkatalo. Ang patuloy na pamumuhunan at pagtitiyaga ang tunay na lakas sa pagyaman. Sa huli, ang paggawa ng yaman ay hindi tungkol sa mga mabilis na panalo o pagsunod sa uso. Ito ay tungkol sa pagiging consistent, pagtanggap sa volatility at pagiging matiyaga gaya ng pagong. Isa pang mahalagang bagay na dapat isaisip ay ang compounding interest o ang interest na kumikita ng interest. Ang sistemang ito ay hindi laging agad-agad na makikita ang epekto. Pero sa paglipas ng panahon, ang iyong mga ininvest na halaga ay nagiging mas malaki pa. At habang tumatagal, mas mabilis ang paglago. Si Ronald Read, bilang isang janitor na hindi binigyan ng mataas na sahod, ay nakinabang mula sa simpleng prinsipyo ng pagpapalago ng pera sa pamamagitan ng matiyagang pag-iipon at pamumuhunan. Pinili niyang mag-invest sa mga blue chip stocks na may matagal na kasaysayan ng paglago. Kaya't sa kabila ng kanyang simpleng buhay at mababang sahod, siya ay nakapag-ipon at nakapag-invest ng sapat na halaga para makamit ang isang makulay na pagre-retiro. Bukod pa rito, isang importanteng aspeto sa pag-i-invest ay ang pagiging emotionally detached. Ang mga desisyon na batay sa emosyon tulad ng takot o sobrang pananabik ay madalas na nagiging sanhi ng pagkatalo sa merkado. Halimbawa, kapag ang mga presyo ng stocks ay bumaba, ang ilan ay natatakot at nagmamadali para magbenta, habang ang iba naman ay sobrang excited sa mga pagkakataong mabilis silang makakuha ng malaking kita at bumibili ng hindi pa sapat na data. Ang pagkakaroon ng discipline at emotional control ay critical upang maiwasan ang mga impulsive na desisyon na madalas ay nagdudulot ng pagkawala. Sa kabilang banda, ang pagiging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari o Black Swan events ay isang mahalagang hakbang din. Ang mga financial setbacks ay hindi palaging makakontrol ng isang tao, kaya't ang pagbuo ng isang emergency fund at ang pagkakaroon ng insurance ay mga hakbang na maaaring magbigay ng proteksyon sa oras ng krisis. Halimbawa, maraming mga tao ang hindi nakapaghanda para sa mga biglaang pangyayari tulad ng pandemya o mga natural na kalamidad na may malaking epekto sa kanilang kabuhayan. Ang pagiging handa sa mga ganitong sitwasyon ay hindi lamang nakakatulong sa pag-stabilize ng iyong finances, kundi nagbibigay din ito ng peace of mind, kaya't mas madaling makapag-focus sa long-term goals. Isa pa, importante ring malaman na ang financial freedom ay hindi nangangahulugang pagkakaroon ng labis na yaman o walang katapusang kasiyahan. Ang financial freedom ay higit pa sa pagkakaroon ng pera. Ito ay ang kakayahang mabuhay ayon sa iyong mga prinsipyong pinaniniwalaan na hindi kinakailangang mag-alala tungkol sa iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Kapag natutunan mong pamahalaan ang iyong pera ng maayos, ang pagkakaroon ng financial independence ay nagiging isang mas magaan na layunin na magbibigay daan sa mas malawak na pag-unawa sa iyong personal na kaligayahan at tagumpay. Ngunit higit sa lahat, ang pinaka-importanting aspeto ng mga aral mula sa The Psychology of Money ay ang pagpapahalaga sa simpleng disiplina at konsistensya. Hindi ito tungkol sa biglaang tagumpay o pagkakaroon ng malaking kita sa isang iglap, kundi ang matiyagang pagsunod sa mga prinsipyong makakatulong sa iyo na maging stable at magtagumpay sa paglipas ng panahon.
Ipinapakita ni Ronald Read at ng iba pang matagumpay na mga tao na ang sikreto sa tagumpay ay hindi ang paghabol sa mabilis na pagyaman, kundi ang pagbuo ng isang solidong plano at ang patuloy na pagpapatupad nito araw-araw. Ang mga maliliit na hakbang na ito, kapag isinagawa ng tama at patuloy, ay magdadala sa iyo sa mas maganda at mas stable na kinabukasan.